At isang mainit na pagbati sa lahat ng tapat na tagapakinig ng Dear Papa Dudut. Itago nyo na lang mga kowa sa pangalang Glenda, 26 years old at nagtatrabaho bilang operator sa isang electronics company. Ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa inyo na isa akong tomboy. Ako yung uri ng tomboy na kilos lalaki, formang lalaki at goat with lalaki. Elementary pa lamang ako ay alam kung iba ako sa mga kalaro kong babae. Iba rin ang gusto ko pagdating sa pananamit at sa style ng buhok. Nung mag-high school nga ako, dito ko na mas nakilala pa ang sarili ko. Lalo na nung makapasok nga ako bilang isang valuable player sa varsity ng school namin. Dito ko rin unang naranasan na magkaroon ng karelasyong babay. Katimate ko siya at mag-best friends ang turingan namin hanggang sa inamin ko na sa kanya na hindi na lang isang kaibigan ang pantingin ko sa kanya. Inilihim namin Pokoy at Bea ang aming relasyon para na rin umiwas sa mapangusgang lipunan. Madami kaming pagsubok na pinagdaanan. Sa isang technical school ako nagpatuloy ng pag-aaral samantalang nag-college naman siya sa isang magandang university. At dito nang anti-unting nagkaroon ng problema ang relasyon namin. Naging masyado akong selosa dahil ipinararamdam niya sa aking na okay lang kahit na wala ako sa tabi niya. Hanggang sa lumalanangan ng lumala ang mga awayan namin. At isang araw na ay napuno na kami pareho at natapos ang 6 na taong relasyon namin ng girlfriend ko. Sobrang nasaktan ako doon Pupay at Bea. Ilang beses din akong nakipagbalikan pero hindi na talaga mo workout. Sinubukan ko makipag-date pero ang hirap kumanap ng babaeng tanggap ako bilang ako. Minsan nga ay nawawalan na ako ng pag-asa. Siguro nga totoo. Uy, Glenda, halika pasok ka, kain ka. Bakit naman kasi ngayon ka lang? Muntik ka patuloy maubusan ng Shanghai. Buti na lang na ipagtabi kita. Umuwi pa kasi akong bahay kasi ang totoo niyan, nalimutan kong bitbitin kanina tong regalo ko para sa'yo. Oh, happy birthday. Ikaw naman, nag-abala ka pa. Pero salamat dito, ha? O, plato mo. Kuha ka na lang ng pansit dyan. Kukunin ko lang sa kusina yung Shanghai. Oh, sige. Ay, wala nang baso. Ano ba yan? Nakuha pa naman. Saan kaya si Anne? Matanong ko nasa ibang plastic cups. Nasa kusina. May kinukuha lang. Ay, ganun ba? Sige, puntahan ko na lang doon. Thanks. O, Rachel, saan ka pupunta? Pupuntahan sana kita sa kusina kasi wala ka ng plastic cups dito sa mesa. Ay, ganun ba? Sige, maglalabas ako mamaya. O, Glenda, ito na yung Shanghai na tinabi ko para sa'yo. Salamat. Oy, Ana, sabi mo kanina ubos na yung Shanghai. Sana all pinagtatabi ng Shanghai. Baliw ka talaga. Gusto mo ba? Sa'yo na lang, oh. Ay nako, Glenda, huwag mo nang pansinin yung sinabi ni Rachel. Kanina pa yan talaga namapak ng Shanghai. Mapang-asar lang talaga yan. Oy, kahit mapang-asar ako, mabait naman ako, no? We, saan banda? Ang kulit mo talaga, Rachel. Di tuloy makapag-concentrate tong si Glenda sa pagkuha ng pagkain. Hindi, okay lang ako. Ikaw naman kasi, Ana. Kung pinapakilala mo sa akin yung kaibigan mo, edi sana ako muna bahala sa kanya habang busy kasi ibang mga bisita. Oo na. Glenda, si Rachel, kababata ko yan. Mabait naman yan kahit maingay. Hindi ako maingay, ha? Sadyang masaya lang talaga akong kasama. Ano ka ba? Magkapederasyon talaga tayo. Ganito lang akong manamit. Pang babae yung suot ko, pero na-attract din ako sa kapwa ko babae. Kahit sa lalaki. Bye ka. Siyempre, hindi na kita tatanungin kung lesbian ka kasi halata naman dyan sa gupit mong syete, pati dyan sa pormahan mong maluwag na t-shirt tsaka rubber shoes. Oo. O ngayon, alam mo na magkatribo tayo, kaya huwag ka mo na masyadong mahiya sa akin, ha? Sige. Ano ba yan? Mahiyain pa rin? Alam ko na, para maging exciting yung kwentuhan, pag-usapan natin yung love life. So, ilang months na kayo ng girlfriend mo?
Ha? Kung wala akong girlfriend, no? Tagal na nga nung last relationship ko eh. Ah, talaga? So, searching ka ngayon or healing? Sa ngayon, okay na ako. Naka-move on na pero hindi na ako naghahanap. Focus muna ako sa ibang bagay. Ayan, ganyan ang sagutan. Mahaba. Feeling ko, marami ka pang kwento eh. Add kita para friends na rin tayo. Sige. Ayan yung account ko. Yan. Teka. O, ayan. Na-add na kita. Accept mo ako, ha? Sige. So, back to the topic. Matagal na ba kayo nung ex mo? Umabot din kami ng 6. O, Ana? Hay nako, hinahanap ka na ni na Art dun sa labas at hindi ka na raw nakabalik sa inuman. Ay, ganun ba? Ako, napasarap kasi yung kwentuhan namin ni Glenda. O siya, labas mo na ako, Glenda, ha? Nice meeting you nga pala. Nice meeting you rin. Year 2019 nang makilala ko Sir Rachel. Ang lakas ng gating niya at sobrang kakaiba. Siya po yung Teya. Ang daldal niya pero masaya naman siyang kasama at sa totoo lang maganda siya. Mahabang buhok, maling kinita ng katawan. Akala ko talaga ay straight siya kaya nagula ko nung sabihin niyang bisexual siya o nagkagusto sa lalaki at sa kapwa babay. Nag-ing mag-friends niya kami sa Facebook at nag-ing mag-getchat pa pero ilang linggo lang din na tumagal yon. Siguro na-bore siya sa akin kasi naman kung ganoong siya kadaldal at kamasayahin ganon naman ako kamahiyain hanggang sa naging taga-react na lang ako sa My Day at post niya sa Facebook. Mabilis na lumipas ang panahon at nagka-pandemic nga. Hanggang last year niya nakita ko sa post niya na naghahanap siya ng matitanhan na malapit sa lugar na inuupahan ko. Oh, Rachel, pasok ka. Ay, salamat. Akin na yung iba mong bag. Grabe, ang init sa labas. Pero buti na lang yung tricycle na nasakyan ko, hindi ako siningil ng mahal. Okay din pala tong bahay, no? Oo, okay dito. Maraming tindahan dyan sa labas kaya marami kang mabibilhan ng daily needs mo. Gusto mo ba ng tubig o kape? Tubig na lang. Sige. Teka, ikukuha kita. Maupo ka na muna dyan sa sofa. Ay, salamat. In fairness, okay tong apartment mo, ha? O, tubig. Oo nga eh. Mamaya ipapakita ko sa iyo yung kwarto mo. Sige. Ang galing, no? Saktong-sakto yung mga pangyayari. Buti na lang umuwi ng Bicol yung ka-roommate mo at nabakante yung isang kwarto. Oo nga eh. Umuwi na kasi galing abroad yung boyfriend niya. Sabi niya magpapakasal na rin daw sila. Ayos ah. Kaya pala, baka hindi rin ako magtagal dito. Bakit naman? Kasi nga, yung branch ng pawn shop namin dito, ako muna yung magkakahera habang naka-maternity leave yung katrabaho ko. Pero siguro mga 3 to 4 months, babalik na rin siya. So, babalik na rin ako dun sa branch ko talaga na malapit sa bahay namin. Ganun ba? Pansamantala ka lang pala dito. Anyway, gusto mo na bang makita yung kwarto mo? Pwede rin naman para maayos ko na itong mga gamit ko. Hala sa'yo. Sige na nga. Ayan. Nilagyan na kita ng sinangag, tsaka ulam. Ito yung mainit mong tubig. Hindi ko
ko kasi alam ko paano ka magtimpla ng kape mo eh. Sige, salamat. Ayos tong sinangag mo ah. Ang sarap ah. Talaga ba? Buti naman nagustuhan mo. Tamang-tama lang yung lasa ng bawang tsaka yung alat. Kaya siguro in love sa'yo yung boyfriend mo kasi ang galing mo magluto. Ha? Anong boyfriend? Boyfriend, as in karelasyon. Baliw! Alam ko ang ibig sabihin ng boyfriend. Ang ibig ko sabihin, anong boyfriend yung sinasabi mo dyan? Eh, wala naman akong karelasyon ngayon. Talaga ba? Akala ko kasi yung laging nagre-react sa post mo na nagbigay sa'yo nung pinost mong bouquet boyfriend mo. Teka. Ni-stalk mo ba yung account ko? Hindi. Ano lang, lagi lang kasi akong napapadaan sa newsfeed ko yung post mo. Nagkakataon lang na nakikita ko. Ang cute mo? Ha? Wala. Basta ang sinasabi ko sa'yo, wala akong boyfriend ngayon. Kaya open ako sa kahit sino gustong manligaw. Talaga? Oo naman. So may balak ka ba? Ha? Anong balak? Wala. Ibig kong sabihin, baka may balak ka pang itanong tungkol sa love life ko. Kaya sige na, itanong mo na, go. Wala naman. Wala daw. Pero sige, mag-share na lang ako. Ngayon, single ako, pero gaya nga na sinabi ko, willing to meet new people of all ages, color, and gender. Mas marami na ikilala, mas marami na pagpipilian, di ba? At siguro, kagaya mo, focus muna ako sa pamilya ko. Ngayon kasi ako yung breadwinner eh. Talaga? Nagsarado kasi yung pinagtatrabahuhan ni Papa na factory simula nga nung magka-pandemic. Binayaran naman sila, pero syempre hindi naman sapat yun sa gastusin namin sa bahay. At bilang matanda na si Papa, hindi na rin siya makakapag-apply sa ibang factory. Panganay ka ba? Oo. Yung bunso kong kapatid, nag-aaral pa ng college. So, ako na muna yung sumasagot ng gastusin niya. Binilang ko ng laptop na hulugan, tsaka nagpakapit din ako ng internet para maka-attend siya ng online class. O, ikaw naman kwento. Panganay ka din? Hindi. Bunso ako. Marami ba kayong magkakapatid? 3 lang. Alam mo ikaw, ang tipid mo talaga sumagot. Kasi Alam mo, para masarap yung kwentuhan, dapat dinudugtugan mo yung mga sagot mo. Like, ganito, 3 kami magkakapatid. Yung panganay may asawa na, tapos yung pangalawa, nagtatrabaho na, kasama namin yung mama at papa sa bahay. Ganun. Ay, hala! Ganyan na ganyan nga yung sitwasyon namin. O talaga? Ang husay ko talaga, no? May samadam auring talaga ako. Papahula ka ba ng future mo? Mura lang singil ko, bahay at lupa lang. Kulit mo nga. O tong makulit na tong araw-araw mong makakasama. Okay na, gusto ko nga yun. Ha? Ano yun? Wala. Sabi ko lang, mamaya sama ka sa akin. Mamalengke tayo para makapag-stock tayo ng foods. Baka mag-lockdown na naman eh. Paglipas ng mga araw ay ang mga kakabuhay ng Job. Ang mga halakhak niya at nakaka-inspire ang pagigim para sa pamilya niya. Sa paglipas ng mga araw ay lalo akong na-trapped and racial at lagi ko siyang gusto makasama kaso kailangan niyang umuwi sa kanila kapag ka weekend. Kaya ang ginagawa ko minsan kapag ka panggabi ang shift ko ay nag-request ako ng change shift para maging pangumaga. Para nang sa ganoon, pagka umuwi ako sa bahay ay makakasama ko pa siya. Madalas kaming manood ng movie at magkwentuhan. Ang bilis na lumipas ang panahon at 1 buwan na rin pala kami makasama ni Rachel. Glenda? Bakit? Uy, Glenda, ano ba mag-aalas sa 1 ng gabi? Hindi ka pa nakabangon dyan? Di ba 6 to 6 yung pasok mo ngayon?
Oo, babangon na. Uy, tika. Bakit ka ganyan? Masama ba pakiramdam mo? Hindi, Ay, nakahawakan ko yung noo mo. Uy, ang init mo ah. Naku, huwag ka na pumasok. Magpahinga ka na dyan. kaya ko naman. Ay, naku, ang kulit mo ah. Huwag ka na nga sabing pumasok eh. Okay, sige. Yan na ba yung kaya daw? Eh, halos mga tug ka na dyan. Teka nga, kukumutan pa kita. Oh, yan. O, kumusta? Okay na ba yan? Oo, okay na to. Eh, uminom ka na ba ng paracetamol? Hindi pa. Ganun ba? Teka. Ikukuha kita ng gamot ha? Pati na rin tubig. Grabe, ano ba itong nangyayari sa akin? Sama ng pakiramdam ko ah. O, Glenda, bagong ka muna ulit. Papainuman kita ng gamot. Ito, oh. Inumin mo yan. O, yan, oh. Tubig, oh. Salamat, Rachel ah. Wala yun, ano ka ba? Magpahinga ka lang dyan. Tapos magluluto ako ng hapunan natin, ha? Magsisinigang ako para may mainit kang sabaw. Wag na, mapapagod ka lang eh. Kararating mo lang sa trabaho tapos aasikasuhin mo pa ako. Magpahinga ka na lang muna. Ano ka ba? Okay nga lang yun. Nag-aalala rin kasi ako eh. Baka mamaya hindi pala simpleng lagnat to. Baka sintomas na to ng COVID tapos lapit ka pa ng lapit sa akin. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi naman siguro COVID yan. Feeling ko nilalagnat ka kasi naambunan ka kahapon. Malay mo, nalamigan ka kaya nagkaganyan ka. Basta ipahinga mo na lang yan, ha? Bukas wala na yan. Eh paano nga kung hindi to simpleng lagnat? Paano kung COVID tapos nahawa ka? Kung COVID man yan, eh ganun pa rin naman yung dapat mong gawin. Dapat mo pa rin yung ipahinga kasi wala naman talagang gamot para dun. Tsaka ano bang gusto mong gawin ko, ha? Iwasan kita, pabayaan kita. Eh kasi baka... Ay naku, Glenda, tigil-tigilan mo nga yan. Ang mabuti pa makinig ka sa sinasabi ko. Magpahinga ka dyan at ako na ang bahala sa lahat. Wag ka masyadong malapit ha. Baka mahalikan kita niyan. Okay lang. Ha? Ang tagal? Ano ba yan? Ako na nga. Rachel, baka hindi ko na mapigilan yung sarili ko eh. Ang totoo niyan, matagal na kitang gusto. Gusto rin naman kita eh. Kaya huwag mo napigilan yung sarili mo. Rachel. Ang ganda-ganda mo talaga. I love you. Mulera ka talaga. Bangon na nga at magluto na tayo ng hapunan. Teka, Rachel. Sabi ko, I love you. Hindi mo ba yun sasagutin? Glenda, alam mo, para sa akin special ka. At gusto ko yung meron tayo. Hindi mo ba nagustuhan yung nangyari sa atin? May mali ba akong nagawa? Wala kang maling nagawa at gusto ko rin yung nangyari sa atin. Ang sa akin lang, i-enjoy na lang muna natin yung company ng isa't isa. Yung label, hindi naman mahalaga yan eh. Ang mahalaga, masaya tayo, di ba? Sige. Kung yan ang gusto mo. Sige, kung yan ang gusto nyo. Nung mga oras na yon,
Popoy and Paya ay tilanggap ko nalaman kung anong sinasabi ni Rachel kahit sa totoo lang ay medyo masakit yon para sa akin. Mahal ko na siya. Tapos sasabihin niya nga yung you enjoy lang namin kung anong meron kami. Ang sakit nun. Pianong sumunod na araw ay sinubukan kong makipag-chat sa ibang babae. Pati na rin doon sa crush ko, nakatrabaho ko. Akala ko makakaiwas ako kay Rachel tuwing uwi ako at makikita ko siya, bumabalik na naman yung pag-agusto ko sa kanya. Hindi ko siya matiis kapag kinukulit. O Glenda, andiyan ka na pala. Oo. Anong ginagawa mo? Parang busy-busy ka masyado ah. Hindi naman, nilikom ko kasi yung mga sinampay ko tapos nilagay ko dun sa kwarto. Tutubin ko na sana. Mamaya na yan. Umupo ka na lang muna dito sa sofa. Bakit? Basta, maupo ka muna dyan. O, ano bang meron ha? Wala naman. May ibibigay lang sana ako sa'yo. Eto. Ano pa naman itong paper ko? Wow! Ito yung mga skincare products na gusto ko ah. Ibibigay mo ba ito lahat sa akin? Oo naman. Nakita ko kasi nung isang araw na naka-add to cart yan sa phone mo. Oo nga eh. Ang tagal na nga niya nandun kaso hindi ko ma-check out kasi diba kinailangan ko magpadala ng pera sa amin. Alam ko. Kaya nga ang ginawa ko, ako nang umorder para sa'yo. Tapos sakto, dumating na ngayon. Grabe, sobrang thank you talaga dito. Ang sarap mo namang mag-thank you. May kiss pang kasama. Siyempre, para mawili ka magbigay. Oo na. O siya, eto pa. Hoy, joke lang. Baka naman sabihin mo napaka-materialistic ko masyado. Hindi no. Bigay ko talaga yan para sa'yo. Sige na, buksan mo na. Wow! Ang gandang wallet nito ah. Grabe mukhang mamahalin to ah. Hindi naman. Binigyan pa nga ako ng discount ng katrabaho ko dyan eh. Sabi niya, buti na lang daw, pogi ako. Babae? Oo, babae siya. Maganda? Oo din. Edi crush mo na. Ano? Hindi no. Sabi mo maganda eh. Di ba mahilig ka sa magaganda? Kasi na gusto kita. Isang buwan na ba yun? Ang bilis ah. Oo nga eh. Hindi mo naman pinaalala sa akin. Tuloy, wala akong mabigay sa'yo. Hindi naman kailangan. Hindi naman porke binigyan kita eh, hihingi na ako ng kapalit. Alam ko naman yun, pero mas masaya kung may bigay din ako sa'yo, diba? Teka, alam ko na. Bili tayo ng pantulog, yung terno, tapos parehas tayo ng design. Ha? Ayaw mo ba nun? Naku-corny hand ka ba dun? Hindi naman. Ang sweet niya eh. Di ba ang sweet? Meron na tayong couple na pantulog. O dali. Pili ka na dyan. Tapos ako na mag-check out. Libre ko na sa'yo. Huwag na. Ako na magbabayad nung sa akin. Huwag na nga sabi. Ang kulit mo naman eh. Oo na nga. Ay, nga pala Glenda. Birthday nung isa kong kasama sa trabaho bukas. Nag-imbita sa bahay nila. Oh. Pwede ba akong pumunta? Ha? Oo naman. Kung gusto mo, edi pwede. O sige, wala lang. Nagsasabi lang ako sa'yo. Kasi kung hindi mo ako papayagan, hindi na ako pupunta. Ganun ba? Teka, saan ba yun? Malapit lang naman. O sige. Kung gusto mo, ganito na lang. Sundayin na lang kita kapag pauwi ka na. O sige, pwede rin. I-chat na lang kita ha. O ano, may napili ka na? Wala pa eh. Siya, halika. Doon na lang tayo sa kwarto para habang pumipili ka ng design, nakakapagtupi na ako ng damit. Okay, sige. Ay, itatabi ko na lang muna sa gilid yung mga damit. Naitambak ko nga pala sa kama. O ayan, dyan. Magpo ka na dyan. Mamaya na nga lang ako mamimili ng damit. Tutulungan na lang muna kita magtupi dito. Sige, buti pa nga. Nga pala, mukhang may extend pa yung pagkaka-assign sa akin dito sa branch. O talaga? Bakit daw? Kasi yung sinasabi ko sa'yo na naka-maternity leave, tuluyan na nag-resign. Wala pang mahanap na kapalit, kaya ako na raw muna. Sabi ko naman, okay lang naman sa akin. Buti naman kung ganon.
Sobrang malulungkot ako kung bigla ka nalang aalis. Talaga? Oo naman. Sobrang sanay na ako nakasama kita tapos iiwan mo ako. Huwag ganun. Pangit ka banting yun nang iiwan. Ang cute mo talaga. Ba't mo naman ako hinalikan? Ayaw mo ba? Siya, ibalik mo sa akin kung ayaw mo. Pag ako talaga gumanti sa'yo, lagot ka sa akin. Talaga? Bakit? Anong gagawin mo? Kikilitin kita ng ganito! Ayoko nga! Ano yung sinasabi mo, Glenda? Sino yun? Alin? Yung kausap mo dyan kanina sa cellphone mo. Ayun nga yung kachat ko. Paabot nga ng tubig, iinom ako. Sino nga yun? Lalaki yun, oh. Oo, lalaki. Ano naman? Bakit ka ba inis na inis dyan? Natural! Natural ano? Saan mo ba kasi nakilala yan, ha? At ano yung naririnig ko na magkikita kayo, ha? Sa Facebook nga kami nagkakilala. Taga dito lang din siya, kaya nagaya siya ng dinner. Teka. So online lang kayo nagkakilala tapos makikipagkita ka na sa kanya. Ano yan, ha? Magde-date kayo? O bakit bawal ba? Ano? Alam mo, Glenda, hindi ko maintindihan bakit ang init ng ulo mo. Meron ka ba, ha? Ikaw ang hindi ko maintindihan. Ano bang pumasok dyan sa isip mo at makikipagkita ka dyan sa lalaking hindi mo naman kilala? Kaya nga ako makikipagkita para mas makilala pa siya. At bakit mo naman siya kailangan makilala? Okay naman tayo, di ba? Bakit naghahanap ka pa ng iba? Ano ba namang klaseng tanong yan, Glenda? Porque ba okay tayo? Wala na akong karapatang makipagkilala sa iba? Bakit? Ganyan ka rin naman sa akin, ah. Ano naman? May mabanggit lang akong pangalan ng babae, naiinis ka na. Ayaw mo nga akong pasamahin sa kanila, eh. Ano problema mo dun? Ang punto dito, kapag akong pinagsasabihan mo, nakikinig ako. Tapos ikaw makikipagkilala ka sa ibang lalaki. Natural Glenda, mahalaga ka sa akin. At ayokong masira kung ano mang meron tayo. Pero kung ipipilit mo pa rin sa akin yung gusto mo, baka mas makakabuti kung aalis na lang ako dito. Ha? Wag. Please. Sorry kung nabibigla kita sa mga sinasabi ko. Pasensya ka na. Basta tandaan mo, willing ako maghintay sa'yo. Iwiling ako maghintay siyo. Popoy at Day, ang hirap talaga ng relasyon, walang label sa totoo lang. Kung gaano kalabo si Rachel, gaano naman ako katanga. Siguro na talagang mahal ko siya at willing ako na sumunod sa mga gusto niya. Pero syempre, hindi ko talaga maiwasang hindi magselos. Kaya lang, ayaw ko namang kumprontahin na siya at makamagaway na naman kami. Kaya ang ginawa ko na lang ay nag-focus na lang ang ako sa kung papaano ko siya mas mapapasaya. Naisip ko na kung mararamdaman niya na masaya naman siya sa kaya na at sa kung papaano ko siya itinatrato ay hindi na siya maghahanapan ng iba. Kaya lang, Popoy at Paya, parang kulang pa rin ang lahat ng efforts ko. Kasi palagi ko na siyang napapansing may kausap na iba sa telepono. Minsan sobrang gabi na rin niyang kung umuik kapag dinatanong ko naman siya sa Ay, kakapagod talaga kapag galing night shift. Hindi pa siguro nakakaalis si Rachel. Rachel! Glenda, kanina ka pa? Hindi, halos kararating ko lang. Bakit naman parang gulat na gulat ka yata? Hindi naman. Naalala ko lang kasi na, di ba sabi mo sa akin kahapon, magsa-straight duty ka, kaya akala ko mamaya ka pa uuwi. Hindi na tuloy. Pumasok na kasi yung kapalitan ko kaya yun. Nakauwi ako na maaga. Ikaw, bakit nandito ka pa? Mag-aalas 9 na. Hindi ka pa papasok? Hindi. Nag-absent ako today. Bakit? May aayusin lang ako. Ganun ba? Ano ba yun? Kailangan mo ba ng tulong? Ha? Hindi na. Kaya ko na. Okay, sige. Pahinga ka na kaya muna, Glenda. Alam ko, puyat ka galing sa work. Matulog ka na lang muna sa kwarto mo. Buti pa nga. Medyo nagugutom na rin kasi ako eh. Nagluto ka ba? Kukuha muna ako ng pagkain sa kusina. Ha? Wag na.
Ako nang bahala sa'yo. Buti pa sa sofa ka na lang muna maupot. Ako na maghahain sa'yo. Teka nga, Rachel. Bakit parang aligaga ka yata masyado? Hindi, kasi, hindi ko pa nahugasan yung mga pinggan sa lababo, nakakahiya naman sa'yo. Ano namang nakakahiya doon eh? For sure naman, hindi tatambak yung hugasin at mag-isa ka lang na nandito magdamag. Ay, oo naman. Basta, ako nang bahala dito sa kusina. Doon ka na lang muna sa sofa. Ay, ang sakit ng likod ko ah. Makahiga nga muna dito sa sofa. Aray! Ano ba itong matigas na nahigaan ko? Sombrero? Kaninong sombrero to? Ngayon ko lang nakita to ah. Panglalaki to ah. Rachel? Kaninong sombrero tong nasa sofa? Ha? Alin? Eto. Yan ba? Ano yan? Sa kaibigan ko, hiniram ko kahapon. Akin na. Kaibigan? Sino kaibigan? Basta kaibigan ko, akin na. Rachel, Oh, Eman, anong ginagawa mo dito? sorry ha, binuksan ko na yung pinto. Nalimutan ko kasi yata dito yung sombrero ko eh. Alam mo namang special sa akin yun kasi bigay mo eh. Oo, naiwan mo nga eh. Ito na. Sige na, umuwi ka na. May gagawin ka pa, di ba? Oo nga eh. Kung wala lang talaga akong gagawin, hindi pa ako alis. Namiss kita agad. Pwede ba mamayang gabi, sa bahay ka naman matulog? Eman, mamaya na lang natin pag-usapan yan. Sabihan na lang kita pag pwede ako. O sige, bye. So Rachel, sino yung lalaking yun? Si Eman. Sinong Eman? Kaibigan ko, bakit? Kaibigan mo? Pero naghahalikan kayo. Magkasama kayo kagabi, no? Ano ba, Glenda? Ayan ka na naman, Ano ba talagang trip mo, ha, Rachel? Ilan ba kaming kaibigan mo na pinagsasabay-sabay mong ikama? Ang kapal ng mukha mo. Ano karapatan mong paratangan ako ng ganyan, ha? Totoo naman, di ba? Ang kapal na mukha mong gumawa ng kabastusan dito. Dito pa talaga sa tinitirhan ko. Huwag kang magsalita na parang bahay mo to dahil nangungupahan ka lang din. Tsaka ano bang pake mo kung may papuntahin akong bisita dito, ha? Dapat ba lahat ipagpaalam ko sa'yo, ha? Rachel, ano ba talaga ako sa'yo, ha? Ano ba talagang ginawa ko sa'yong mali para saktan mo ako ng harap-harapan? Una sa lahat, Glenda, hindi kita sinasaktan. Ikaw dyan yung bigla nalang nagsisigaw at nagagalit porket may nakita kang lalaki na kausap ko. Rachel, hindi lang basta pag-uusap yung ginawa nyo. Rinig na rinig ko, inaaya ka niya matulog sa bahay nila mamayang gabi. Ano sa tingin mong iisipin ko doon, ha? Kung ano man yung iniisip mo, problema mo na yan. Rachel naman! Sabihin mo na lang kung ayaw mo sa akin, hindi yung ganito. Ano ba talaga ako sa'yo? Sinabi ko na, Glenda. Mahalaga ka sa akin at masaya ako sa'yo. Pero mahal kita, Rachel. Ay, ako, Glenda. Gano'n ba kahirap para sa'yo na aminin sa sarili mo na mahal mo rin ako? Iba kasi yung pinararamdam mo sa akin eh. Nahihirapan ako dahil litong-lito na ako. Nasasaktan ako kapag binabaliwala mo ako, lalo na kapag naghahanap ka ng iba, pero sa mga kilos mo, sa mga lambing mo, binibigyan mo ko ng pag-asa. Rachel, ano ba talagang plano mo? Kung hindi ba ako makapayag sa gusto mo, iiwan mo ba ako? Ayoko ng relasyon, alam mo yan. Pero sa lahat ng nakilala ko, para sa akin ikaw yung pinaka-special. Bakit kailangan mo pa ng iba? Dahil gusto ko. Lahat ba dapat ipapaliwanag ko sa'yo? Kung napapagod ka na sa akin, madali lang naman eh. Tigilan mo ko, iwan mo ko. Ayoko, hindi ko yan kayang gawin. Ganito lang alam kong paraan kung paano magmahal. Kung pagmamahal man ang tawag dito. Hindi ko kayang higitan pa kung ano yung nararamdaman ko para sa'yo. Pero kung nakukulangan ka pa rin dun, titigilan na lang natin lahat. Sandali naman, Rachel. Glenda, nahihirapan ka ni. Hindi, wag mo kong iwan. Okay lang. Kaya ko. Titiisin ko na lang. Basta wag mo lang akong iiwan. Mahal na mahal kita. Magandang umaga at isang mainit na pagbati sa lahat ng tapat na tagapakinig ng Dear Papa Dudut. Ako ang Krisa.
32 years old at natatrabaho bilang teacher. Naalala ko pa nung kinakuha ko ang course na education, sabi ng mga kamag-anak ko wag roon ang kungin ko. At makatumandang dalaga daw ako, motik nga ako maniwala sa kanila. Lalo na nang nag-break kami ng una kong boyfriend ng college. Pero 4 years after kong makagraduate, nakilala ko si Gerald. Ano ang iniiwasan niya sa akin? At mula noon hanggang ngayon hindi ako nagsisisi na sinagot ko siya. 8 years na ang relasyon namin at sa loob ng mahabang panahon na yon, Na lang po muna pakainin nyo. Usap po muna kami ni Krisa. Tara babe, doon muna tayo sa kwarto. Wala naman kasi akong choice eh. Walang pera si na kuya. Alam namang pabayaan ko siya doon sa presinto, di ba? Oo nga. Pero babe naman, ikaw na lang ba lagi? Ewan ko, hindi ko alam. Sakit na nga ng ulo ko eh. Nainis na rin ako eh. Pero ano ba magagawa ko? Sige na. Sorry na kung may nasabi man akong masama. Magpahinga ka na lang muna. Saka na lang natin to pag-usapan. Alam kong pagod ka na rin. Matutulog na lang muna ako. Popayat baya bunso si Gerald sa tatlong magkakapatid. Sa kanilang tatlo, siya ang may tinakamaayos na trabaho bilang empleyado sa bangko. Okay naman sanang lahat. Kaso nito nagta-pandemic, sunod-sunod ang pangyayari sa pamilya nila. Ang panganay kasi na lang si Kuya Gary ay ng babae kaya iniwan na ng asawa. Simula nun mas naging lulong ito sa alak at dahil nga iniwan siya ng asawa niya, doon na ulit siya tumira sa bahay na magulang nila. Si Ate Susie naman isang single mother. Online selling ang pinakukunan niya ng kita ngayon pero sapat lang para sa gastusin niya at ng anak niyang Sela. Medyo marupok si Ate Susie pagdating sa pag-ibig kaya madalas naiiwan at naluloko. Sama-sama siya sa bahay at malaking porsyon ng gastos nila sa araw-araw ay si Gerald ang sumasagot. Tricycle driver ang tatay niya pero naapektuhan din ang kabukayan simula nung pandemic. Sa totoo lang medyo naihirapan ako sa setup ng boyfriend kong ayon kasi pakaramdam ko pasan niya yung buong pamilya niya. Gustuhin ko man siyang pagsabihan pero minsan pinitili ko na lang siyang intindihin. Kasi after all, pamilya niya pa rin yun at hindi niya pa rin pwede ang pabayaan. Oh, Krisa, tuloy, pasok. Magandang gabi po, tita. Bakit ba naman kasi hanggang ngayon ay tita pa rin ang tawag mo sa akin? Sabi ko naman sa'yo noon pa, mama na ang itawag mo sa akin at hindi ka na iba. Para na kitang anak. Nahihiya po kasi ako eh. Huwag ka na mahiha, ikaw talaga, oo. Sige po, subukan ko. Nga po pala, may dala po akong breaded pork chop dito. Salamat ha, nag-abala ka pa. O siya, maupo ka na dyan at tatapusin ko lang itong niluluto kong hapunan. Nasa labas pa si Gerald eh. Huwag na po, tita. Actually po, magkikita talaga kami ni Gerald sa labas ngayon. Dinaan ko lang po talaga tong pagkain. O bakit hindi ka pa nagpasundo sa anak ko? Kasi tita, may pinapakuha rin po kasi siya sa kwarto niya. Ibibigay daw po niya dun sa kaibigan niya mamaya. Ganun ba? Opo. Sabi ko total, dadaan na rin ako rito. Dinala ko na rin po yung breaded pork chop. Ready to cook na nga po pala yan. Sige po tita ha, pasok na po ako sa kwarto ni Gerald. Teka. Pwede bang tulungan mo muna ako maglikom ng sampay dun sa likod? Para yung tuyong damit ni Gerald, mailagay mo na rin sa kwarto niya? Sige po. Pasensya ka na ha, wala ko mautusan eh. Wala si Gary. Eto namang si Susie, wala na yatang planong umuwi dito. Po? Bakit? Naku, si Gerald tumatawag na naman. Hello, babe? Tapos na? Formal niyang suot mo. Teka ha,
pagsalitain mo muna ako. Eh kasi naman, ano ba kasing nangyayari dito? There are times when I just want to look at your face. For the past 8 years ng buhay ko, ang daming nagbago. Dati, wala naman akong pangarap eh. Okay na ako sa kung anong meron ako, pero nung nakilala kita, bigla na lang, dami ko nang gustong makuha. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa'yo. Para sa atin. Corny to, pero ikaw ang flashlight ko. Ikaw ang nagdala ng liwanag sa madilim kong mundo. Dahil sa'yo, nakita ko ang direksyon na gusto kong puntahan. At gusto ko yung puntahan na kasama ka. You are just a